Ustedes Radio Comunidad. Agora sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay, ang PCRP-NCO ng Regional Mobile Force Battalion 9. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS, your community radio. Alright, buenas tardes, maayong hapon. Assalamualaikum. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners and viewers from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, and of course, Zamboanga City. And of course, babatiin ko rin po yung ating mga key leaders ng Philippine National Police. And of course, we have our GPNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. And of course, our Regional Director of Police Regional Office 9, Police Brigadier General Edwin A. Quilates. And syempre naman, babatiin din po natin ang ating very own Force Commander, RMFB 9, Police Colonel Joseph L. Ortega. And asing City Director of Zamboanga City Police Office, babatiin din po natin Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr. At sa ating mga company commanders from 901st to 905th and Technical Support Company. Ayan. And of course, babatiin din po natin yung ating mga kasama dyan sa office ng Regional Mobile Force Battalion 9 ng magandang hapon po sa inyo. And babatiin po, shoutout po natin yung ating mga Section Chief. Ayan. And of course, we have our Section Chief sa ating admin office. Police Captain Dennis L. Pizarro Jr. Ayan. Magandang hapon sa iyo, sir. And of course, ang ating kasamahan din po sa Intel. Ayan. Police Captain Truza. Ayan. Sir, magandang hapon po sa iyo. And of course, sa ating kasamahan dyan, ay nag-schooling ngayon. Under-schooling po ang ating officers. Operation po. Si Police Captain Ma'am Lara Julia Cagas. Ayan. So as of now ay underschooling po ang ating officer. And syempre babatiin din po natin ang ating deputy, no? Police Captain Arola. Sir, magandang hapon po sa iyo. And of course, Police Captain Ramayrat from the S4. And ang ating biggest officer, Police Captain Haris A. Laja. Ayan. And Sir Fernandez po, para sa ating finance po dyan. Lieutenant Fernandez. Ayan. And of course, Police Captain Jolson H. Dingding. Ayan, yan po ang ating mga officers of the Regional Mobile Force Battalion 9. Nababatiin po natin dahil sa kanila pong mga snapping ginagawa sa ground, sa office po. Ayan. And syempre babatiin din po natin yung ating mga personnel
from regional headquarters. Ayan, mabuhay po kayo dyan, mga sirs po natin and ma'ams po natin dyan, mga officers, senior officers po natin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, dito po sa Police Regional Office 9. Ayan. And of course, babatiin din po natin yung ating mga company commanders. Sa sadyang nakakalimutan po natin, na batiin din po. Ayan po. Mabuhay po kayo dyan. Okay? Mag-ingat po lagi, mga sirs, sa ating pong companies. Alright? And syempre, babatiin ko rin po yung aking kasama ngayon na nag-a-assist po sa akin from Battalion Headquarters, ang Bicas, from Bicas section. We have Police Captain, Patrolman, Patrolman Jason Denigado. Ginawa pa kitang captain, Anyway, babatiin ko rin po yung ating mga kasamahan dito po sa tech, sa station ng FEBC 1116 DXAS, si Kuya Meng. And of course, Kuya Ponso. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright? Happy lang po. Smile everyday. And babatiin din po natin ang ating mga kababayan na laging abala po sa kanilang mga hanap buhay. Palaging mag-iingat at maganda lagi sa mga posibleng mga sakuna. And of course, thanks God dahil magandang ating panahon dito po sa Zamboanga City. Subalit, wag po tayong maging kampante dahil sa mga parating na mga sakuna. Kaya lagi tayong handa. Kaya naman ang ating Police Regional Office 9, okay, in partnership with the other offices, government organizations, ayan. So, ginagawa po natin quarterly ang magsasagawa ng National Earthquake Drill. Ayan, nang sa ganun po ay lagi po tayong handa. At syempre, lagi po nating pinapaalala yung ating mga kababayan, including our personnel sa Philippine National Police na lagi po mag-ingat at maganda sa whatever po happen po sa mga parating na mga sakuna. Alright? Alright, time check po tayo. It's 1:37 minutes in the afternoon po. Sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Kayo mag-comment sa 1116 DXS FB page. And mamaya po pag-uusapan po natin ng ang mga weekly accomplishment po ng Regional Mobile Force Battalion 9 in relation po sa ating special event, special occasion on this month of March on the National Women's Month celebration. Okay, mamaya po yan, pag-uusapan po natin, okay, sa pagbabalik po ng ating programa. Ito po sa Ahensya de Konsensya. One pervasive and perennial social problem in the Philippines is violence against women and children. Some victims of gender-based violence are reluctant to seek help from the authorities or concerned agencies, ranging from fear of threats from their perpetrators to not knowing their legal rights, or maybe because of shame and stigma. In support of the anti-VAUSI campaign, Police Regional Office 9 came up with Project Sagip, or Simultaneous Anti-Gender-Based Violence through Interoperability between the stakeholders and the police. This project aims to empower women with knowledge and information on VAUSI through intensified police information strategies, cater to complaints, concerns, reports of the female citizens and PNP personnel concerning VAUSI through the establishment of an efficient communication system and referral system, encourage and persuade victims of rape, sexual abuse, and exploitation to report to the police, assist informants in accessing necessary support services, capacitate service providers in addressing issues in VAUSI, and develop integrated and sustainable programs and services converging with the stakeholders to slowly eliminate VAUSI in the region. In 2023,
Regional Women and Children Protection Desk 9 recorded a total of 1,232 crimes committed against women and children, 427 of which are rape cases, followed by Republic Act 9262, otherwise known as Anti-Violence Against Women and Children, with 389 cases. Sagip Hello, Hotline. ma'am. How may I help you? Hello, ma'am. Ma'am, pwede rayo ayuda, ma'am. At Si lang ma'am. kami di mio marito. Pwede ko pong makuha yung pangalan nila, ma'am? Opo. Ako po si Salvacion Monterola. De Purok 5, Kulyanan. Pwede ko po makuha ang pangalan ng asawa niyo, ma'am? Reynaldo po Monterola. Ma'am, papunta na po yung mga pulis natin. Huwag, saglit lang po, ha? Huwag po Opo, kayo ma'am. magkakalma lang po kayo. Ma'am, pwede Opo. ako, ma'am. Yes, ma'am. Tutulungan po namin kayo, ma'am. Opo. Good afternoon, ma'am. Patulungan Hasan from Sagip po. Ma'am, ito po tayong caller ngayon po. Sagip po, ma'am. Ang pangalan po ng biktima ay si Salvacion Monterola. Hello, sir, ma'am. Good afternoon. Police Station Kulyanan. Patrolman Sarion speaking. Ano po ba yung tulong namin sa inyo, sir, ma'am? Purok 5, Kulyanan sa mga city, ma'am. Yes, ma'am. Ano po ba ito ng sir, ma'am? Sige po, ma'am. Mapapadala po kami ng alerting dyan, ma'am. At saka yung naman yung security namin, ma'am. Thank you, ma'am. Charlie 13, Charlie James. First, good afternoon. Punin po, may nangingi po ng police assistance sa may Purok 5, Kulyanan. Happy birthday, Tango. Para estar derecho o sa palabras palabra pwede según sa favor o contra contigo. ¿Entiendes ba ito, sir? Ya, calma, calma tú, calma tú. Tienes que vamos contigo. Project Sagip provides the framework for a comprehensive vowsy prevention strategy, making salient information and services readily available for victims and informants. Through convergence with partner agencies and stakeholders with relevant expertise on the issue, since synergized efforts can have a strong leverage effect. Preventive measures are part and parcel of this project, which will be complemented by the detailed obligations and responsibilities of all tasked offices, units, aimed at improving the extent or the capacity for the prevention of violence against women and children and the response intervention needed. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po.
Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, time check po tayo. It's 1:49 minutes in the afternoon po. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Patrolman Jason Simaynay,
ang PCRP and CEO ng Regional Mobile Force Battalion 9. Alright, sa mga gusto pong magatid ng kanilang mga concerns, tumawag lamang po tayo dito sa ating numerong hotline number sa 0955-360-3340. Kung may mga comment po, may mga katanungan po tayo, may mga papaabot po tayo yung mga concerns, ito po, tumawag po tayo rito sa ating numero sa hotline number na 0955-360-3340. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento, mensahe, mag-text 0916-296-6625, also 099884-1410, kaya mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Alright, so gaya ng sabi ko po kanina, we have a lot of activities conducted. Okay, marami tayong mga sinasagawang mga activities in relation po sa National Women's Month celebration. So what happened? Alright, tandaan po natin, kababaihan, ang lakas natin ay hindi nasusukat sa ating physical na kakayahan, kundi sa tibay ng ating puso at paninindigan. Okay? So, ito po ay isang mensahe mula kay Fire Senior Superintendent Jacqueline S. Ortega, the DSC Assistant Regional Director for Operations, the ARDO, or the BFP BARM. Alright? Dahil po, ang ating special guest ay na-invite po sa ating hanay, and successfully po na nagawa natin ang ating activity or kick-off ceremony ng 2026 National Women's Month celebration of the RMFP9. Alright, so maraming salamat po sa ating special guest, our keynote speaker, okay? Guest of honor and our keynote speaker, Fire Senior Superintendent Jacqueline S. Ortega. Okay, ang the very special, okay, someone of our first commander, our Police Colonel Joseph L. Ortega. Ayan. So, dito po ay sinasagawa po yung ating kick-off ceremony na kung saan po nagkaroon po tayo ng enlightenment, okay, empowerment, strengthening on the image of the kababaihan, no? Kung paano natin pinapahalagahan ang kakayahan ng bawat isa, especially sa ating mga kababaihan. Okay? So dito natin na pinapahiwatig kung gaano natin binibigyan ng importansya, okay, ang kakayahan ng bawat babae. And also thankful po tayo sa ating life coach, swim life coach po natin, si Pastor Lufero T. Saavedra. Pastor, sana po kung nakikinig po kayo, maraming salamat po sa inyo sa pagdalo po sa ating kick-off ceremony on the witnessing the significant contributions ng ating pong kababaihan. Alright? So, sa mga kababaihan dyan, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Okay? We have to get back on the reference point of view na kung saan kayo po ay nagkaroon po ng batas. Okay? Sa Magna Carta for Women po. Okay? So kayo po ay binigyan ng authority, the power to execute. Okay? To be respected. Totally respected 100%. Nang sa ganun po ay ma-execute nyo po ang inyong pong responsibility sa community, sa society. Okay? Including the inclusions on the matter of having a role in the society. Okay? So, malaking papel po, no, ang pinasok po ng ating mga kabaihan na alam natin kayang-kayang gawin. Okay? Kayang-kayang gawin, and syempre
sa ngalan po, no? Sa ngalan po ng ating mga leaders. Okay? Sa mga leaders po natin ng mga kabaihan dyan, ay nakita na po natin kung paano pinapakita ang kanilang full responsibility 100% na talagang nagawa po, no? Na naipakita at na-prove po natin na hindi po nagkamali ang ating batas, no? Na pwedeng gawin ng lahat ng bagay, okay? Incongruent po sa kalakasan po na meron ng mga kalakihan. Okay. So yan po ang ating kick-off ceremony in relation po sa 2026 National Women's Month Celebration. Okay, so and also we have our GAD seminar. Ayan. So pinanguluhan din po ng ating special guest of honor and speaker. Nangulahin ba kundi si Attorney Zenith Julio S. Lapina. Okay? Marami pong mga attorneys, no? Maraming mga attorneys ang dumalo at nag-participate po, no? Upang magbigay po ng mga kaalaman, magbigay ng mga lectures in relation po sa gender and development. So, dito rin po, ipinapakita rin po kung ano yung mga role na ginagampanan natin bilang isang kami mga kapulisan, bilang isang mga sibilyan sa community in the form of sector groups, no? Ano ba yung mga papel na ginagampanan po natin? So, tayo po sa Philippine National Police, we strengthen the efforts on the securing, no? Safeguarding the security of each individual sa ground. Okay? So, ang ibang agencies naman or local and national, including the non-government organizations, meron din pong mga papel na ginagampanan. So, we are actually belong to a one circle. Okay? Isa lang po tayo. That's why we emphasize this contributions, these efforts. Nang sa ganun po, malalaman natin kung ano ba yung counterpart ng bawat isa. That's why, excuse me, we have our attorneys, we have our legal officers as invited to join with us in the RMFB9 in participating in this matter. Nang sa ganun po, makita yung presensya. Dahil ang ating mga legal officers ay talagang sumusuporta po sa kapulisan, lalo na sa mga naaapi. Okay? So, we thank all our attorneys, no, lahat ng mga invited or dumalo po during our seminar in relation po to the 2026 National Women's Month Celebration. Maraming salamat po sa inyo dahil binigyan niyo po ng kahulugan and tinulungan niyo po mabigyan ng kaalaman yung ating pong mga katropa. Not only the PNP personnel but including the civilian, no, yung ating mga kababayan. Lang sa ganun po, magkaroon po tayo ng organized community. Okay? At matulungan natin yung mga naape, matulungan natin yung mga naabusado, and syempre, masuppress po natin at ma-minimize po natin yung mga criminals, including mga perpetrators natin, yung mga gumagawa ng mga kalokohan, gumagawa ng pang-abuso. Okay? And of course, maraming salamat din po sa Arena Blanco. Alright? Sa mga barangay officials ng Arena Blanco and sa Arena Blanco East Elementary School. Alright? So, nag-aaroon po tayo ng bisita eskwela. Okay? Yung bisita eskwela naman po ito ay ginanap, no?
Nang sa ganun po, ay ma-address po natin yung issues and concerns ng community, lalo na yung mga kabataan po natin. That is why we address to the institutions. Sa school po tayo. At doon po natin mabigyan ng suporta, no, yung ating mga estudyante sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga lectures on the anti-terrorism, okay, illegal drugs prevention, and of course yung anti-bullying awareness. So kasama po dyan yung ating mga officers, Police Captain Haris Elijah, kasama po din dyan po si Police Lieutenant Tinguha, and of course kasama din po dyan yung mga ibang personnel na dumalo po upang magbigay po ng mga other activities, especially po yung ating capwalk. Okay, yung capwalk po natin, ito po yung pagbibigay ng emphasis po sa iba't ibang uniforme, no, iba't ibang klaseng uniforme na sinusuot po ng mga kapulisan. What's the purpose of this is to let the community or the people to identify kung ano po ang pulis. Okay. So andyan po yung ating mga kapulisan. So given the emphasis, nang sa ganun po hindi po mahihilo, baka akala nila sundalo. Nagsuot lang po kami ng ganitong suot, akala nila sundalo. Okay, hindi lamang po isang uniforme ang sinusuot, at aware ang ating mga estudyante kung kanino po sila lalapit. Okay. So pag may mga kakaibang suot naman po yung mga kakilala nila o yung mga hindi po nila kilala na sumusuot po ng uniforme, tatandaan po natin, bawal po yan. Okay? Bawal po yan. Dahil pwede po tayong masampahan ng kaso. Okay? So wag po tayong magsuot. Iwasan po nating magsuot ng uniforme ng ating kapulisan, mga any law enforcement agencies. Hindi po pwede, no? Pinagbabawal po 'yan. So that's why in-explain po natin dito during the activity on the Balik Eskwela or Bisita Eskwela at Arena Blanco Elementary School. Nang sa ganun po, dito natin, no, ma-emphasize. Dito natin ma-emphasize yung kahalagahan ng uniforme. Alright? So, maraming salamat po sa ating mga teachers and ating school principal. Maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap po sa amin. Okay? And very warm, no, welcoming sa inyo pong school. And syempre, sa iba pang mga eskwelahan, no, sa mga eskwelahan po natin na hindi pa napupuntahan natin, huwag po kayong mag-alala. Just invite us, or else kami po yung pupunta sa inyo. Kami po yung maglalatag ng ating pong mga agenda. Nang sa ganun po, matulungan po natin yung ating mga estudyante. And mind you, dito po natin ma-identify, no, especially yung mga estudyante natin na nabubuli, na hindi po nila kayang magbigay alam or magsumbong. Kung kanino man, baka takot po sila dahil pinipressure sila, no? Pwede po natin silang tulungan. Alright? Tulungan po natin yung ating mga kabataan na maging open sa amin. Okay? I-disclose po natin. Okay? Isumbong. Tutulungan po natin ng sa ganun, matulungan sila sa kanilang peer pressure. So, wag po tayong mag-alala. Just invite us sa aming hanay po sa RMF B9. At darating po kami sa inyo. Tulungan po natin ang ating kabataan. Alright. And syempre po, yesterday, Saturday, meron po tayong ginanap na activity, which is the bloodletting activity. Okay. So, this bloodletting activity is actually initiated by the Pulong Bato or the Mount Pulong Bato Masonic Lodge number
484 in partnership with Zamboanga Medical Center. Alright, held at Doña Nene Drive along Governor Ramos Avenue, Santa Maria, Zamboanga City. Okay, this activity is a bloodletting activity donating blood, saving lives. A single drop of blood can make a lifetime of difference. Alright, so yan po ang ating activity on the bloodletting activity. So, this time check po tayo. It's 25 minutes in the afternoon. Magbabalik po ang ahensya de konsensya. So, have you found a religion yet? Here's one. They have nice, friendly people and a lot of easy-to-attend services. Do you have to give up anything? You have to go on a 2-year missionary trip. Oh. Here's one. They are very structured and have strong values. Well, that sounds promising. You have to go door to door. Isn't there one that allows you to just be good to go to heaven? This one accepts all religions as valid. They focus on your inner ability to be godly, but you can't eat meat. Oh, next. Here's an interesting one. What do you have to do? Believe that God paid the price for us to go to heaven. There's a price? Yeah, one morally perfect life per person. I think I've got that covered. Uh-huh. What? Perfect using God's moral standards? Oh, well, I'm out. I guess that's the point. God paid the price for us with his son's perfect life, but it's only available to those who believe in his son. Really? Well, maybe we should check that one out. Another message from Lifeline Productions, located on the web at lifelinepro.com. Sabi ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na kamino? Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorial lang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo ba el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya también con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura ki hindi pino el goma, inuay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, kansaw, tanbuyong o tomaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman! Sure ako dito! Okay na to! Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. Sa kajuran min kitab Jabur, Jud dahatus katalumpu kasiyam. Ya Allah nitilas no bang ay majong pangatayan ko. Kamemon kahalan ko asal dusab katoonan no. Ya kaneng ko ka atawa manto tasayo no. Minsan min katahan gara ko katoonan ko. Mapamanmanan ka atawa mapaghalihan.
Hidyot kahibal ko ta sayuno kamemon. Mbagi, pakabat buwa ko o Tuhan, lapal bisara ko asal kao makataonan. Mindahuan sampay ni bukutan ako nilikusan, mintangan no ako ni maaliman makanibarakatan. Kabisa taas katauno kahilanan ako. Ako umat no mahata pula-pula ko. Mba ako makadagan ngilagan ruhul no. Mba niya lugar patapukan min hadarat no. Yaka ako ni langit ato ni Jom paliangan. Loon sidya ko minga-minga patakkahan. Sa pantun ako palayang ni sobangan. At tawangalintas salang tudyo ni sadopan. Loon sidya ko nga maaliman ako. Patanna no ako majompat tangan no. Bangyok ko agaran ko sangom patapukan, at ti katalakan makatalibot ko minjari kalendoman. Tapok min kao makalendoman mahania kapusan, sabab sangom makao bete low kasayahan. Kalendoman makao bete katalakan, low makasangom mahania pagbiddaan. Kauya be mapanjari pagdayaw baran ko. Kay tapok no sinabuko majom kandungan ina ko. Pujita ko saba makahayran kahinangan no. Aturan ang gawta baran ko kinatoonan le no. Waktu bay pasulig ko majom kandungan ina ko. Tap-tap ako be ni enda makanijagahan le no. Bay mahagi niya lawa ang gawta baran ko. Tanda no asal salong sumulai tinakdil maako. Mbagi binuwa pasalan kahalhiwalan ko. Asalay na takudlis mapanulatan no. Niyat no tudyo ni kahapan ko buwanan ko halga. O Tuhan bang nibista kamemon mahatapula-pula. Bang taitong hekana labigi minbigi kaungusan. Ang takbaran kabakatan mahania katangbusan. O Tuhan, bang peen sa gadyahalis ni pagkaatle no, sa gaalaat makaapamono ni patamin ako. Misarakuful siga makakao ni bantahan, onno ni pakaygi nga hinang kalaatan. Ya Allah, si kaya ba sa sukul ano lang kao, patut ni kaambalan makanikasumilan leko. Kamemon ano lang kao ni sulang dusable ko. Ni kaambalan taongan le ku aambalan kao. Ya Allah bang penitilas le no pangatayan ko. Tauhon gi bang iyan makalengog mapikilan ko. Pandain bang niya addat tabi at tagga makao. Maalimin ako nilan kabontolan, yabe panahoan no. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Alright, time check po tayo. It's 2 and 80 minutes in the afternoon. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Okay, so kanina po ay pinag-usapan natin yung ating mga accomplishment in relation po sa 2026 National Women's Month Celebration. And this time po ay magbibigay lamang po ako ng very short information on the types of cybercrime, dahil this is very much rampant in our society, no? Because marami na pong mga scammers, no? Maraming na scam, maraming mga pangyayari po when it comes to dealing on the technology. So what types of cybercrime meron po tayo dito? It's a hacking, denial of service attack, virus dissemination, computer vandalism, cyber terrorism, and software privacy. Okay, so sa hacking naman po, usually ginagawa po rito ay kumukuha po sila ng access on information. Okay, maaring makakuha ng access sa mga financial institution, terrorismo, paghiganti at pananakot. So yan po yung hacking. And of course, ang denial naman po, ito naman ng pagbagal ng internet system at pagbabaha ng mga false request para guluhin ang business operations
at hindi maayos ang takbo ng routine task gaya ng pag-receive ng mga emails, websites, online accounts o ibang resources na ino-operate na compromise ng computer or network. And of course, virus dissemination naman po, ito yung pinapaikli para sa malisyoso o malebolentong software ay isang software na ginagamit o nilikha ng mga umaataking individual upang guluhin ang operations ng computer. Magtipon ng mga sensitibong impormasyon o makalapit sa mga pribadong sistemang pang-computer. Computer vandalism naman po, kung sa iba ay kumukolekta ng mga impormasyon, ito naman ay nanira ng mga informasyon at madalas naglalagay ng mga virus sa mga computer. Okay? And of course, ang cyber terrorism, ito na po ay technology savvy terrorism are using 512-bit encryptions. Experienced cyber terrorists who are very skilled in terms of hacking can cause massive damage to government systems and they might leave the country in fear of further attacks. Software piracy. Software piracy is the act of using, copying, or distributing software without permission. Okay. So, yun po. So, yun po yung ating types of cybercrime. As mentioned kanina po, na usually po ay ginagawa po ito para mangloko ng tao through technology. Alright, so maraming salamat po. Yan po yung ating discussions this episode, this afternoon po. At marami po tayong natutunan, marami po tayong napulot ng mga impormasyon. At sa ating po na tagapakinig, maraming salamat. Tagapanood, maraming salamat po sa inyo. And magpapasalamat na po tayo dahil tayo po ay tapos na po sa pagbibigay ng ating impormasyon for today. So maraming salamat po sa ating radio technicians, Romel Paulino, Lorna Alfonso, Maria Galera Estrada, of course, ang station manager Manuel Aquino. Abangan ang susunod ang programang Doctors Online. Magkaranigan tayong muli dito sa Ahensya de Conciencia tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po yung lingkod, Patrolman Jason Simahinay, ang PCRPNCO ng RMF-B9 na nagsasabing buhay ay alagaan natin para siguradong ligtas kahit saan man. Ang Ahensya de Conciencia ay kasama niyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Conciencia. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.